Hello Aries, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nag-resonate po kayo. Tingnan natin kung ano yung mga messages and energies surrounding you this week. Aries, first message po ninyo, we have number 2, movement, choices, and decisions. Ayan, so, maaari na you are considering, to do, to do some kind of movement, no? This includes physical body talaga na gagalaw. Maaari din na meron ditong iniisip kayong relocation, pwedeng meron din kayong iniisip dito na change of career path, change of jobs, pwedeng ganon. Baka meron din ditong, alam mo yun, yung literal na physical movement na gusto ninyong gawin. And maaari no, na there are choices dito na pagpipilian kayo. So, yun, this could be a significant move, no? This could be a significant decision na gagawin ninyo, kaya kailangan pag-isipan mabuti kung ano man area of life ito, no, na affected ng ganitong pagpaplano ninyo or desire to change your situation. So, pag-isipan mabuti. O pwedeng financial related ito, or po pwedeng relationship, may dalawang singsing. So, pwedeng marriage yan. O pwedeng ang iba sa inyo is siguro considering to get married na, or po pwedeng ang iba sa inyo considering a separation, no? Kung kayo ay kasal na, mag-asawa na, no? Po pwedeng baka may mga problema ang iba. So, this is not an easy one. No, this is not an easy decision to make. This is major decision na napipick up ko dito. Kaya you need to think twice, thrice, or more than that. Okay? So, we also have number 7, stand your ground. Huwag kayong papadala sa mga sabi-sabi ng ibang tao. Manindigan, yung ganon, kung ano man ang sitwasyon na to, panindigan ninyo kung ano sa tingin ninyo ang tama. Whatever it is that your heart is telling you, yun ang sundin ninyo. Yun ang pakinggan ninyo at hindi yung ibang tao. Okay? So, do not allow other people to, kumbaga, masway ang kung ano man ang iniisip mo. 'Di ba? Para na masundan mo lang sila, hindi necessary. Ang importante dito kung ano makakabuti sa'yo, ang importante dito kung ano sa akala mo, sa paningin mo, sa pakiramdam mo, ang best para sa'yo, yun ang panindigan mo. We have passion ignited. There is something dito na sisimulan mong gawin. We have number 1, so this is definitely a new beginning. So, pwede na ang iba sa inyo rito is going to start something new po. Pwedeng bagong idea ito, pwedeng bagong hobby, pwedeng bagong trabaho, career, so depende yan sa inyong sitwasyon, could be related to this, diba? Maaring hindi lang iisa ang offer sa inyo rito, hindi lang iisa yung possible na opportunity, no, na kumakatok sa inyo or kakatok sa inyo rito. Kaya yun, pag-isipan mabuti, no? But this is good kasi kung ano man itong gustong-gusto mong gawin, maaaring ito yun, no? Ito yung oportunidad na kumakatok sa iyo. This is what you really want to do, no? This is where your passion is. Kaya sinasabi dito na passion ignited kasi kumbaga mabubuhayan kayo ng loob dito na magsipag, magtrabaho, magsimula, na mag-take action because this is what you really want. No? This is what excites you. No?
So, we also have celebration. Sabi dito, your spirit needs to play and have fun. So, yeah, that's true, 'di ba? Kailangan natin ng balanse, kailangan natin ng time din to unwind, kailangan din ng time natin para to take a breather. So, maaari, no, na ito yung inyong pagkakataon. Baka meron ditong mga invitation para sa'yo for celebration, for a party, for social gatherings, no? So, have fun and enjoy, okay? Huwag kayong magdalawang isip na sumama. So, we also have gratitude. Pray for what you need, but be grateful for what you already received. Ayan. So, beautiful reminder na wag natin makakalimutan ang pagpapasalamat. Diba? Wag nating kakalimutan magdasal in gratitude. Kasi, the more na nagpapasalamat tayo sa mga biyaya or sa lahat ng biyaya na nakakamit natin or sa lahat ng biyaya na natanggap natin, mas lalo pang dadami, no, yung blessings na ibibigay ng divine sa atin. Kaya it is extremely important for us to always be grateful, to always be mapagpasalamat, no, sa lahat, no, ng biyayang nakamit na natin, lahat ng biyayang meron na tayo, no, and what is yet to come, no? Kasi hindi lang dapat tayo na nagdadasal lagi ng paghingi, no? Lagi lang tayo naghihingi, nagre-request sa universe kung ano man ang mga gusto natin. Habang tayo nagdadasal ng ganyan, humihingi tayo ng kahit ano, magdasal din tayo ng pasasalamat, no, sa kung ano ang binigay na sa atin. So, we also have Archangel Raphael. Raphael helps you heal in mind, body, and spirit. Ayan, si Archangel Raphael. Ito yung guardian angel na tumutulong sa atin, no, na tayo'y mag-heal or mag-heal ang mga mag-heal yung mga sugat natin sa puso, problema natin sa mga physical aspect, 'di ba? Lahat, no, ng kung ano man ang mga discomfort na nararanasan natin, Archangel Raphael will be there for you para tulungan ka na maghilom, no, kung ano man ang mga ito. So, 'yun. Kasi baka ang iba sa inyo may mga emotional troubles. Baka ang iba sa inyo may mga physical ailments, 'di ba? Or merong mga situation na kinakaharap ngayon na medyo challenging. So, yun, wag kang mag-alala. Archangel Raphael is here to help you na gumanda, no, ang inyong pakiramdam. So, we also have 10 of Swords. Ayan. So, 10 represents endings and beginnings. So, definitely, meron ditong tatalikuran kayo or meron ditong sitwasyon wherein you are going to cut the cords between you and that, kung ano man yan. So, pwedeng, this is something, no, na nagpapahirap sa'yo, nababother ka, kakaisip sa ganito, or pwede kasi na namomroblema kayo rito, no? This could be related to relationships. Baka meron kayong pinagdaanan, pwedeng sa person ninyo, sa kapamilya, or sa kaibigan, na pwedeng nasaktan ka, no, ng taong ito. Pwedeng physical, pwedeng emotional, mental, so depende sa inyong sitwasyon, but in any form, no, maaring kayo ay nasaktan ng taong ito. And for the longest time siguro, no, yun ang nagbabother sa inyo, yun ang natotorete kayong isipin kasi maaring hindi mo in-expect. You never expected this to happen. You never expected this person na magagawa niya yan sa'yo. No? Kaya pwedeng ito yung nagpahirap sa'yo. But siguro sa ngayon, nagigising na kayo or magigising na kayo sa katotohanan na that is enough. Tama na. No? Tama na yung pagpapahirap, no, ng taong ito sa kalooban ninyo, sa isip ninyo, and you are ready to move on. You are ready to close that chapter in your life at gusto mo nang magsimula ng bagong buhay na maaring tatanggalin mo na yan sa buhay mo, yung taong itong nakapanakit ng inyong damdamin, and maaring related yan dito.
That could be this choice na pipiliin mo. Are you gonna keep that person in your life, or you're going to let them go, or let him or her go? So that is an important decision that you have to make. We also have the world. This is new beginning as well. This is also ending and beginning. Pero dito naman, maganda. Yung klaseng ending na to is a beautiful ending kasi mayroong achievement dito. No? Meron kayong achievement, meron kayong accomplishment dito. This is time for success. So, yun, merong mga trabaho siguro, task kayo sa trabaho that is coming to an end sa ngayon kasi finally, maaano mo na siguro siya. Finally, tawag dito, matutupad mo na. Or kumbaga, it's gonna come to fruition kasi, ano na siya, tapos na. Kumbaga, no? Na narating mo na, naabot mo na kung ano man ang goal ninyo rito. Kaya this is really good and beautiful. There could be travel as well. So, there's a lot of movement, diba, na pa pwedeng mangyari. Kaya that is related to that. Pa pwedeng yung movement na yan, baka ngayon tapos mo ng trabaho mo. Baka ikaw ay mag-abroad muna, ikaw ay aalis muna, magpapahinga, or po pwedeng you're going to try to do something else. Po pwedeng ikaw ay magtatrabaho abroad, no? Po pwedeng mamamasyal. Depende sa inyong sitwasyon. But yes, travel is very imminent for some of you. We have judgment, important decision to make. At maaring related ito, no, sa inyong nakaraan. Po pwedeng ang decision na to is related to your past relationship. So, kung ano man ito, po pwedeng yung sitwasyon na to, hindi pa ninyo ito totally na overcome, or hindi pa ninyo nga ito na-address. No? Kaya ito, nandito na naman. Pabalik-balik sigurong sitwasyon na to. Kaya ngayon, nananawagan si Archangel Gabriel sa inyo rito. No? To think about it. Okay? Deal with it. Express kung ano man yung gusto mong kung anong komento mo about this, kung anong gusto mong gawin, ano na yung decision mo, go for it. Okay? Para matapos na to, maputol na yung karmic cycle na ito kasi maaring pabalik-balik ang sitwasyon na to. So, good luck sa iyo, Aries. Thank you for watching. Love and light. Namaste.